Hi everyone! So today gagawa ko ng carrot cake. Mini lang. So nandito na yung mga ingredients. Ayan. So start na tayo. Gagawa tayo ng carrot cake using ChatGPT. So nag-search na ako ng mga ingredients. Yung sinerch ko lang kay ChatGPT, carrot cake recipe. So start tayo with 1.5 all-purpose flour. So, nakalimutan ko yung yan. Nagkakapa-kapa pa yung mga. So, mukhang kukulak ng flour natin. 1 cup. Okay. I think perfect na siya. Nakasunod ito. Yan. Buo pa yung sugar. Pero dahil kami lang naman ang kakain ng asawa ko, hindi ko na siya Diyan. Ang bango ng cinnamon. Okay. Ayan, maganda na yung sobrang mabango naman siya. Halo. Yung pangsandok ng kanin. Second time ko palang gumawa ng carrot cake. Una kong ginawa is carrot cupcake. Evaporated milk para ano na siya. Mamasa-masa na siya. Next is at dito ko siya pinaplanong ilagay. Ito yung ChatGPT recipe. Yan, kung maintindihan nyo yung sulat. Lagay ko na lang sa description. So parang mas marami to. So, ano ko na lang, ibabalance ko na lang para pantay sila. Next, i-ready na natin ang ating oven. So, yung gagamitin ko pala na pangluto natin is yung gas stove na oven. So, manual siya. So, titimplahin natin yung apoy. Yung paganon. So, ito nga pala yung nagawa kong cupcake na carrot cupcake. So, bali binig ko siya sa air fryer. Tikman natin. Kagabi pa to. At nilagay ko sa ref. Ang sarap pa rin niya. Super sarap.
Mas maganda sana kung walnut yung ginamit natin. Kaso sa recipe ng ginamit ko, ang ginamit ko is almond. Yep. Okay, so while waiting, naghugas na ako ng mga ginamit natin utensils. At ngayon, i-check ko na siya. Kung umabot na ba siya sa 180 degrees. So, lagpas na siya. Bawasan natin. At the same time, pwede na rin natin ilagay itong ating ginawang mixture. At iset natin siya for around 20 minutes. 18 to 20 minutes. So, yung next natin gagawin is yung cream cheese. At ito yung gamitin natin brand. Pero yung ating butter is dairy cream. Yung gagamitin ko. So, pwede kayo mag-comment kung sa tingin nyo, epic fail yung gagawin ko. Pero, ito na kasi yung ginamit ko last time dun sa aking cupcake. Okay naman siya. Pero kung sa tingin nyo much better talaga yung mga butter, edi okay. Pwede mang-bash. Pwede mang-comment. Pwede mag-comment. Kung ano masasabi nyo sa ginagawa. Try na natin siyang i-mix. Kung kaya, kasi galing pa siya sa freezer. Ayan. So, ang tigas niya. So, ang gagawin ko, nagpakulo ako ng mainit na tubig at papalambutin natin yung cream cheese. Libre mag-comment ha kung maling practice yung ginagawa ko. Pero, while waiting naman dun sa ating mainit na tubig, itatry ko pa rin durugin yung cream cheese. Hot water. Pwede na natin tanggalin yung hot water. Kasi kung buong cream cheese and 1/4 ng butter, ang sukat ng powdered sugar niya is 1 cup and 1/4 to 1/2 cup of powdered sugar. So ngayon, try muna natin ang 1/2 cup lang. So mag-experiment ako. Lalagyan ko siya ng cinnamon powder. Pwede ulit mag-comment kung mali ito Nilagyan ko lang naman siya ng pinch. Onting-onti lang. Para siguro sa amoy or lasa. Mabango kasi yung cinnamon. Parang pag naamoy mo siya nakakatakam. Diba? Natin siyang ilagay sa ating piping plastic or bag. Lalagay ko muna siya sa ref para mas siya mamaya. Controllable siya pag ilagay na natin siya sa ating cake. So, time check. Naka 20 minutes na tayo. Silipin natin kung luto na yung ating mini cake. Mini tart cake.
Nasa 200 degrees siya. I think di pa siya luto. Let's wait for 5 minutes, 5 to 10 minutes. While waiting, panatilihin malinis ang kusina. So, makaraan ng 50 minutes, ilabas na natin siya. Kanina ko pa siya chine-check at mukhang hindi siya luto. Papatayin ko na kasi parang masyado na siyang magtatagal dito sa ating gas stove. Ayan, mukha na siyang luto. I guess sa ilalim, pero sa ibabaw hindi. Kasi guys, yung apoy natin sa ilalim lang. 1, 2, 3. Ayan. Kailangan natin siyang palamigin. At sana hindi naman sunog yung ilalim niya. Iniisip ko nga kung ilalagay ko pa siya sa tawag nito, air fryer para lang medyo magbago yung kulay ng ibabaw. Magmukha ba siyang luto ba? Pero sa tingin nyo, sa gasto kasi ako ng luto. Kasi mukhang na-overcook yung ilalim. Toothpick check muna natin. Ayan, mali na naman ako. Kasi wala akong toothpick. Floss meron kami. Hindi ba siya? Sabi ko init. Parang ganito lang talaga yung kulay niya. I-ano ko siya ng fryer for at least 3 minutes. Hindi siya nagkasya sa air fryer, so binalik ko siya sa gas stove. Ngayon, nag-usap kami ni ChatGPT. Tinanong ko siya kung hilaw pa. I-press ko daw. Kapag lumubog, hilaw pa. Pero pag umangat siya, bumalik sa dati niyang anyo, ibig sabihin luto na. So, pag press ko, lumubog siya. Ngayon, ipabalik ko siya sa gas stove for at least 10 minutes. Kasi nga, baka nahilaw pa siya. While waiting maluto, nag-search pa ako sa TikTok. So, hindi pala mini carrot cake. Ano na ang tawag sa kanya ay carrot loaf cake. Kasi gano'n natin siya nilagay sa parang rectangle. So, ayun. Based sa research ko, 50 to 60 minutes pala siya binibake. So, akala ko 20 minutes. Kasi yung cupcake pala yun. Tapos sa air fryer. Pero ngayon, di ba, dito na nga ako sa gas stove nag-bake. 50 to 60 minutes na siya. So, okay. Kinabahan ako. Akala ko parang baka overcook or epic fail pag dito mag-cook sa mag-bake dito sa gas stove. So, ayun. Okay naman. Oh no, don't. Ay, ay, ay. Hindi siya maganda. Parang grade 1. So, let's pray. Naka-live? Hindi. Hindi mo live. Bakit lang? Bakit maganda yung live? Bukas mo na kabi yung ano? Ha? Hmm? Bukas mo na kabi.
Bili mo na ako ng mahabang ano, talagang mahabang tornilyo. Ito sa labas ko. Ito pa. Yung plastic. Akin na.